Hindi ko pa naibibigay ang regalo ko, sabi ni Toby. Bago pa nakapagtanong si Ashley ay kinabig na siya nito palapit sa katawan nito at hinalikan siya sa mga labi. Kakaiba ang halik nito ngayon. Marahas, halos dumugo ang kanyang mga labi. Subalit ang nakapagtataka ay nanguyumpit pa ang mga braso niya sa leeg nito. Then she realized that she was home in Toby's arms. Ibig tumutol ng isip niya nang maramdamang tumitigil ang binata sa paghalik sa kanya. Ilang sandali na natili siyang nakapikit at hinihintay na muling lumapat ang mga labi sa mga labi niya. At totoong nakadama siya ng paghihinayang nang hindi na nangyari ang kanyang inaasam. Nagmulat siya ng mga mata at nalito siya kung ano ba ang nakikita niyang ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Napalulok siya at nahihiyang napabiti mula sa pagkakayakap dito. Please tell Dad I'm tired. Halos hindi lumabas sa bibig na sabi niya. Tumungo siya sa ramdam niyang napupula ang kanyang mukha. Papanhik na ako sa aking room. Iniakbang niya ang mga paa palabas sa silid na iyon. Subalit, nang nasa may pintuan na siya ay muling nagsalita si Toby. Napatigil siya at nakinig. We have a lot of things to talk about, Ashley, but I guess you need to rest. Ipinihit niya ang katawan at humarap dito. There's another time, Toby. Huwag kang mag-alala dahil haharapin kita. Huwag lang ngayon. Tumango ito. Yes, we have a lifetime to talk. Sleep tight. Agad siyang umalis. Ngunit habang paakyat siya sa hagdan ay naiisip tungkol sa sinabi ng lalaki. Nagkapuwang talaga sa utak niya kung anong ibig nitong sabihin. Mayroon daw kaming habang buhay para mag-usap? Tanong ni Ashley sa sarili. Pagkatapos siya magpakawala ng buntong hininga, ay ipinilig niya ang sariling ulo. Ano nga bang nangyayari sa kanya? Bakit nang muli niya nakaharap ang lalaki ay biglang naglaho ang galit at sama ng loob na nakatulak sa kanya noon para lumayo? Bakit nananatiling mahalaga para sa kanya si Toby? Sa kaibuturan ng kanyang puso ay naroon pa rin ang heartwarming sa feeling na inuukol niya para dito. Hindi iyon napawi ng matagal na panahon at kahit sa isipin niya ay naguhumiyaw ang katotohanan ng pinagtaksilan siya neto. Mali ito. Maling-mali, sabi ni Ashley sa sarili ng pihitin ng doorknob ng pintuan ng kanyang kwarto. Pagkapasok niya sa loob ay agad niya isinara ang dahon ng pinto at hinilak iyon. Pagkuway, dumapa siya sa ibabaw ng kanyang kama at nag-isip. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. Bigla ay ibig niyang pagsirihang bumalik pa siya sa Pilipinas. Paano natuklasan niya, siya pa rin ang dating Ashley de la Fuente na nagmamahal sa isang Toby Mayer. Ang taksil, ang manloloko, yung ex-boyfriend, talagang hindi pa rin niya maitatanggi na walang nagbago sa damdamin niya. Ano pa bang halaga na nararamdaman ko paukol kay Toby? Sabi niya sa sarili. Ang hirap dahil hindi ko alam kung ano ang tunay niyang nadadamdamin para sa akin. Ashley sighed. Ikinagulat ni Ashley ang sinabi ng kanyang ama. Magbabakasyon daw ito sa ibang bansa? Saan kayo pupunta, Daddy? Isang linggo pa lang noon mula nang bumalik siya sa Pilipinas at hindi pa siya nito na-orient sa opisina. Naisip ko kailangan ko namang mag-relax, sagot sa kanya to have a grand vacation. I'm asking you, kung saan ka pupunta, Dad? Hindi naman kita pipigilan dahil alam ko naman kailangan mo yan. Naisip kong mag-around the world tour, Iha. Napag-usapan kasi namin ng kaibigan ko si Rafael ang bagay na iyon. And since boring na rin siya sa kanyang buhay mula nung mabiyudo, he invited me to join him. Dad, mukhang matatagalan ka bago bumalik. Anyang nakadama ng kaba, naisip niyang malaki ang responsibilidad na naiwan nito sa kanya. 6 months siguro kung mawawala o baka higit pa. Uy! Naibulalas niya habang umiiling-iling. Parang napuno ang kanyang dibdib ng sandaling iyon. Ang tagal naman nun, Daddy. Napaka-ikli nun, anak, kumpara sa pagkawala mo. Napalunok siya, tumungo.
Ashley anak, sabi pa ng kanyang ama, tiwala ako sa kakayanan mo at alam kong hindi mo mapababayaan ang ating kumpanya. Tumunghay siya at nakangiting tumingin dito. Bagamat gusto niyang tutulan nito ay hindi naman niya magawa. Alam kasi niyang kailangan ng kanyang ama ang magbakasyon grande dahil pagod na ito sa pamamahala ng kanilang negosyo. Kailan ang alis mo dad? The day after tomorrow iha. Anitong kumislap ang mga mata. Natuwa ito sa kanyang pagpayag. Nagulat naman siya sa narinig. Why are you on rush? Ni hindi mo pa nga ako na-orient sa opisina, daddy. Matagal mo na bang plano ito at hinintay mo lamang akong bumalik? Naging mailap ang mga mata ng kanyang ama. May ine-assign na akong mapapakatiwala ang taong aalalay sa'yo sa magpapalakad ng ating negosyo. Sabi neto, he's a great man. Nangunot ang kanyang noo dahil sa narinig. Sino ang great man na tinutukoy nito? At ganoon na lamang ang pagtitiwala ng kanyang ama. Hindi ka ba sang-ayon sa sinasabi ko anak? Kailangan ko bang i-postpone ang vacation tour ko? No dad, mabilis niyang sabi. You deserve the vacation. Naisip ko lang kung sino ang taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos. Hindi ito umimik. Ikinibit lang ang mga kabalikat. Dad, I'm worried eh. Sabi pa ni Ashley na bumalatay sa magandang mukha ang pangamba. Baka hindi ko mapanggampanan ng maayos ang pagpapatakbo ng kumpanya without you around. Kinabig siya ni Tirso at masuyong niyakap. Hinalikan siya sa buhok na magiliw. Daddy, Ashley, malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. I really believe that you will be able to handle everything about our business. Maipapangako mo ba sa aking hindi ako mabibigo sa aking inaasahan sa'yo? Tumango siya. Yes daddy, gagawin ko ang lahat ng aking magagawa para sa'yo. Good girl. Anitong binitawan siya. That's my baby. Dad, I'm no longer a baby. Sabi niya, ayoko nang maririnig pa mula sa bibig mo ang bagay na iyan. Don't treat me like a one. Tumawa ito ng mahina. Oo nga pala, ang sabing hinagod siya ng tingin. You're now a really lady. Sorry anak. Naglalambing lamang ako at namimiss kong mag-alaga na ang baby ko. Napalunok siya nang naramdaman niyang parang may ibig ipahulugan ang kanyang ama. You're old enough, Ashley. Kailangan mo na siguro ng partner in life. Matutuwa ako kung mabibigyan mo na rin ako ng apo. Payak siyang tumawa. Wala pa po sa plano ko ang bagay na yan, daddy. Bata pa ako para mag-isip ng mag-aasawa. O kung meron man, problema ko kung sinong pakakasalan ko. Bakit nga pala wala ka pa rin nagiging boyfriend anak? Mahal mo pa rin ba si Toby? Napaawang ang kanyang mga labi dahil sa tanong na iyon ng kanyang ama.